Viral na. Senado at Palasyo na bisto na. Korte, nagwala sa galit, nahuli lahat, Bersamin, bumwelta na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos pinagtulungan at ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte sa Kongreso para lang malihis ang taong bayan tungkol sa totoong kinakaharap ngayon ng mga problema ng bayan. Senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez kumilos na sa Korte Suprema at tahasang kinumpirma, pinasubpina ang mga taong nasa likod umano ng maanomalyang blanco ng nasa Cam report. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, kung ayaw nyong sumagot sa Korte Suprema, tayo'y maghaharap at sa korte din kayo mananagot. Matapos ang paghahain ng temporary restraining order sa kaso ng 2025 national budget at di naman ay maanomalyang pagduduktor ng mga ilang technical working group sa nasabing 6.3 trillion budget, Senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez tahasang kinumpirmang pinasabpina na ang mga taong nasa likod ng maanomalyang blank figures ng nasabing bicameral report. Abay, dapat lang talaga managot ang dapat managot dyan. 'Di ba? Hindi naman pwede dapat na makaligtas ang mga kung sino mang sangkot dyan. 'Di ba? Siyempre unang-una, 'di ba? Pera ng taong bayan 'yan. 'Di ba? Pera ng taong bayan yung inaaksaya lang nila at dinadala sa walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi naman pwedeng sabihin na sa proyekto. Sige. Pagpalagay natin, ilagay sa proyekto, 'di ba? Parang kalahati sa proyekto, kalahati sa bulls. Parang gano'n na lang kadali natin i-explica. 'Di ba? Kasi yan parang ang nangyari, parang diskarte. Diba? Ikaw ba naman, para ka namang tanga. Diba? Pipirma ka sa blanco. Yung walang nakasulat. Diba? Ano yun? Parang hinuhulaan mo kung ano yung nakalagay doon. Diba? Parang ang nangyayari kasi doon, yung sinasabi natin, parang name your price yung lumalabas. Diba? Ito talagang lantaran to eh. Talagang matindi talaga to. Matinding problema talaga tong usapin na to. 'Di ba? Dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, yung about sa budget na 'yan. 'Di ba? Syempre, natutuwa tayo, pinopondohan yung mga ganyan, pero 'di ba? Sa laki nun. Sa laki nun, tapos mababalitaan mo na may mga pinipirmahang mga blanco-blanco, fill in the blanks, tapos biglang karoon na ng mga pangalan yung mga pinirmahan doon. Parang ganun ba yon? Yung mga nakasulat, ito yung gagastusin natin, ganito, dito gagastusin yan. 'Di ba? Parang biglang nagkaroon ng magic. 'Di ba? Pinadala na sa Kongreso at kay Romualdez ang subpoena na galing kay Senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez dahil magpahanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot ang Kongreso, Palasyo, sina BBM, Bersamin at Senate President ng Senado na si Chis Escudero patungkol sa nangyaring mga blankong item sa BICAM report. Ayan Diyan kasi ang kulang 'Di ba? Kapag ikaw hindi ka sumasagot sa kung anong pinaparatang sa'yo, ibig sabihin yan, guilty ka. 'Di ba? Parang sinasabi ko nila, bakit namin ipaglalaban yung sarili namin, kami yung mga nasa pwesto? Hindi natin sinasabi kung sino sila. Wala tayong mini-mention dito. Pero 'di ba? Dapat malaman ng taong bayan, 'di ba? Dapat malaman ng taong bayan yung paliwanag nila diyan. 'Di ba? Hinihintay yan 'Di ba? Parang ang nangyayari kasi is parang ini-snub. 'Di ba? Parang wala kaming pakialam diyan. 'Di ba? Parang labas kami diyan, 'di ba? Ano naman ngayon kung sangkot nyo kami diyan? Aba, kami ang mga nandito. 'Di ba?
2025 GAA. Hindi nga raw malilihis ang mga totoo at importanteng issue kahit patuluyan nilang inimpeach ang Vice President na si Sara Duterte dahil ang totoong panluloko ng mga mambabatas sa Kongreso, Senado at Palasyo ay nakawin nila ang pondo ng taong bayan. Ang nangyayari kasi dito, parang pinagtutulungan talaga nila si VP Sara. 'Di ba? Kitang-kita naman dito. Oh, ako nakapanood ako. 'Di ba? Napanood ko yung paliwanag ni BBM, ni President, 'di ba? Napaliwanag ko yung salita niya, no? Parang may mga padaplis nga, pahapyaw, 'di ba? May pahapyaw sa kay FPRRD doon sa senatorial na hindi sila nahihirapan na humanap ng ng mga kasama sa senatorial slate nila, mga subok na yung nandoon. Talaga namang mga subok na yung mga nandoon eh. Subok na wala naman talaga ginagawa masyado. 'Di ba? Talaga subok na. Siyempre ako gusto ko mga bago naman eh. 'Di ba? Gusto ko naman sumubok yung mga bago. Gusto kong bigyan ng pagkakataon. Yung boto ko gusto ko ibigay doon sa mga bago. Hindi doon sa mga luma kasi talagang subok na sila. Kung sasabihin na subok na itong mga to, talagang subok na talaga. May nangyari ba nung nandoon sila sa Senado? 'Di ba? At saka isa pa, parang ganito, kung ano-ano yung mga nasabi nga, no, sa mga Duterte. Syempre parang ganoon na rin 'yun eh. Na may mga krimen na ginawa, ganito ganyan, may mga kinukonsinting ganto, ganyan. Ito lang ang tanong ko diyan. Bakit nung eleksyon, kung alam nyo na pala, no, na masamang tao ang mga Duterte, 'di ba? Kung walang kaluluwa ang mga Duterte, kung wala silang kwentang mga tao, bakit pinilit nyo pa na tumakbo bilang Vice President si VP Sara at maging katandem nyo sa eleksyon? Yun ang tanong doon. 'Di ba? Alam nyo naman pala eh. Alam nyo naman pala sa sarili nyo na yung mga Duterte masama yan. May mga krimen na ginagawa yan. 'Di ba? Nung eleksyon, alam nyo ang mga ginawa ni FPRRD. Alam nyo yung war on drugs o alam nyo na marami talagang mga nategs nung panahon ng war on drugs. Kung alam nyo sa sarili nyo na talagang krimen ang ginawa ni FPRRD nung panahon na yon, no, para linisin ang bansa natin sa mga adik-adik na kumakalat sa bansa natin, bakit nyo pinipilit si VP Sara na maging katandem nung eleksyon nung 2022? Yun ang matindi kong tanong. 'Di ba? Kasi alam mo na pala eh. Alam mo na pala masama tong mga Duterte. Masama yang mga yan eh. May ginawang masama yan eh. Bakit dinayon nyo pa sa Davao? Bakit pinilit nyo pa? Bakit kinuha nyo pa na mag-Vice President para maging katandem si VP Sara? 'Di ba? Kung alam nyo masama, hindi nyo nakukunin yun. Dahil alam nyo sa sarili nyo, masisira yung pangalan nyo. 'Di ba? So ang ibig sabihin ng mga panahon na yon, kaya kinuha nyo si VP Sara, alam nyo maganda ang record ng mga Duterte. Imposible naman kasi na ngayon nyo lang nalaman yan, kaya ngayon nyo lang nasasabi yung mga sinasabi nyo na masama yung mga Duterte. 'Di ba? Bago ka kumuha ng partner mo sa politika, kailangan alamin mo muna kung gaano siyang kalakas, kung ano ba ang background niya, talaga bang madadala yung yung samahan nyo? Madadala ka ba? Madadala, 'di ba? Ganun 'yan, hindi basta pulot ka lang ng pulot. Oh, 'di ba? Kaya 'yun ang tanong diyan. Kung alam niyong masama yung mga Duterte, bakit kinuha niyo pa sa unity team? Bakit kinuha niyo pang partner? Bakit kinuha niyo pa siyang vice? 'Di ba? Di raw nakakalimot ang taong bayan sa tunay na totoong usapin o isyu na kakaharapin ng Senate of the Philippines, Office of the President, and House of Representatives. Matapos ang di umano'y pangkukuntsabahan ng mga ilang technical working group members at mga BICAM Report Committee kung saan tila may kumpirmadong may anomalyang nangyayari sa 2025 national budget kung saan kung hindi pa raw nadiskubre ni former President Rodrigo Roa Duterte at ng kongresistang si Isidro Ungab, hindi raw malalaman ng taong bayan na iniiputan na sila sa ulo ng mga mambabatas. Kaya nga matindi yan eh, no? Kahit sampalan na yung ebidensya, kahit nandiyadyaan na, is patuloy pa rin itinatanggi.
kumbaga nakaharap na eh. 'Di ba? Hindi namin alam 'yan. 'Di ba? Ito malinaw na ebidensya at may mga taong nagpatunay. Yung mga tao pang nagpatunay, yung mga legit na galit sa mga Duterte na talagang may blanco. 'Di ba? So paanong hindi kami maniniwala? Ultimo kalaban ng mga Duterte tumitestigo na talagang may blanco. Ito naman ang dagdag at buong ipaliwanag ni Lian C. tungkol sa usaping ito. And I quote, non-extendable. Balik tayo sa totoong issue ng bansa. Ang maanumalyang budget 2025 national budget na sinasabi ng marami bilang isang most corrupt budget in history. Supreme Court PH has already notified the Congress, House, and Senate of the Philippines and the Executive Secretary for them to comment on the petition filed by Attorney Vic Rodriguez and Isidro Ungab within 10 days from February 4 to February 14, which is non-extendable. So may pabalintine Korte Suprema sa Kongreso at kay Bersamin. Bakit hindi nyo na lang din ibintang kay VP Sara yan? 'Di ba? Para masaya na kayong lahat. 'Di ba? Kasi lahat ibinibintang nyo na eh. No, wala na kayong pinapakawalan lahat ng mangyaring issues about sa government. No, talagang ini-involve niyo yung pangalan ng mga Duterte. Diba? Bakit hindi nyo na lang siya isangkot dyan? Diba? Para maging masaya na kayo. Diba? Sinasabi ko nga, kahit nga pag nanakaw ng sampaya sa sinampay ng kapitbahay, iparatang nyo na rin sa kanya. Ako, naaawa ako kay BP Sara, pero alam ko na matatag talaga si Sara Duterte. Hindi nyo basta-basta matitibag yan. Diba? Kitang-kita naman natin, kalmadong-kalmado lang si VP Sara. Hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Dahil alam naman ni VP Sara sa sarili niya na wala siyang ginagawang masama. Kasi ang taong walang ginagawang masama, malakas ang loob niyan. 'Di ba? Tatawanan lang yan. No? Ano na ang mangyayari kapag hindi sinagot ng respondents ang petitioners sa loob ng 10 days? If the respondent fail to answer within 10 days regarding the petition, questioning the anomalies of the 2025 Philippine National Budget and the blanks of the BICAM report, the petitioner may seek legal action on escalate the matter to the Supreme Court. The court may decide on the petition potentially leading to a review of the budget and its alleged anomalies. It's worth noting that the Philippine Constitution grants the Supreme Court the power to review and decide on cases involving the constitutionality of law, including the national budget. This respondent's failure to answer within the given may be seen as a lack of transparency and accountability, which could further foil public scrutiny and call for action. So once na-review na ng Korte ang 2025 national budget, makikita ng Korte ang zero budget ng PhilHealth, which will explain to Judge mantakin mo, no? Zero budget ng PhilHealth, di ba? Yung inaasahan ng taong bayan din, di ba? Kapag sila'y nagkasakit, wala na rin palang masasandalan. Halos ngayon lang din nangyari yung mga ganyan. Nakakarinig tayo ng mga issues sa PhilHealth na nagkakaroon ng mga ganyang mga anomalya, pero itong panahon na to, di ba? Ang tindi, di ba? Talagang ang dami tayong nababalitaan, maraming issue. No? Maraming mga administrasyon ang nagdaan na may mga issue pero hindi ganito katindi. 'Di ba? Isinasaksak nyo kasi sa mga tao na si VP Sara ang worst vice president dito sa Pilipinas. Aba, di wow. No? Pero bakit? Etong nangyayari ngayon, itong panahon na to about sa government natin, maraming nagko-comment talaga, marami tayong nadidinig na parang ito yung worst government ngayon. No? Dumaan nga yung panahon ni Pinoy. Maraming nainis kay Pinoy pero hindi nila sinasabing yun ang worst, di ba? Parang sinasabi lang na talaga si Pinoy ganito ganyan. Dumaan ang panahon ni Gloria, di ba? Pero merong mga gano'n na mga issues pero hindi ganito katindi na nangyayari ngayon. Di ba? Ngayon parang nangyayari, parang sampalan na yung nangyayari. Nakikita mo, harap-harapan mo, ganyan ang nangyayari. Your statement about the bankruptcy of Philippines. Makikita din about the bankruptcy of PhilHealth. Makikita din ang hindi pag-priority sa pondo ng DepEd Philippines. Kaya nga dapat mag-ipon na lang tayo sa sarili natin.
at mga bilyones na idinagdag sa mga pondo ng HOR, OP at DPWH. Baka nga ma-appeal, let's borrow the world of Juan Ponce Enrile. Ang korte, pagpare-parehong na-review ang NEP at GAA 2025. And as per Attorney Rodriguez, ay nag-file na din sila ng motion sa korte to issue a subpoena doses TICOM para mailabas ang enrolled bill or the final GAB, General Appropriation Bill, so we can compare it from the ratified and signed BICAM report. It seems sobrang magiging exciting ang oral argument to address the petition and determine the fate of the 2025 budget kapag sumagot within 10 days ang respondent. Ay, kayo mga katunay, sa tingin nyo, sasagot ba yung mga ano dyan, sasangkot dyan? Comment lang kayo mga katunay kung talagang sasagot sila dyan. Pero tingin ko, ewan natin. Pero Supreme Court yan no? Mas maganda nga, dapat talaga dalhin sa Supreme Court yan para maging patas yung laban. At sana nga patuloy na maging ganyan yung Supreme Court, na maging transparent sila. Di ba? Solicitor General Menardo Guevara on behalf of the Philippine government. And co, nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag ilihis ang issue. Let's stick to the issue. Ang blankong nakakapaloob sa BICAM report ang totoong issue. Ito ang dapat pag-usapan. Kaya nga patuloy nilang pinupukpok yung impeachment kay VP Sara para malihis ng malihis yung issue. 'Di ba? Maiwasan. 'Di ba? Tapos sinasabi naman nung kabila na nilalabas daw ng mga Duterte yung mga ganyan, mga Duterte daw ang pasimuno sa ganyan para malihis naman yung issue about sa impeachment. 'Di ba? Kasi ang laking pondo ang involved nito. Good job, Senator Vic Rodriguez. Kailangan ka talaga sa naghihingalong kalagayan ng ating bayan. I salute you for your courage and guess for truth. Constitutionality of the 2025 national budget. God bless you and keep safe always. Thanks God, mananaig ang katarungan. Ikulong ang mga salaring mga magnanakaw dyan sa pera ng bayan nang magtanda at ditularan. Wala nang ibang rason sa pagperma. Pera-pera lang ang katapat para sa bulsa nila. Mabuhay Attorney Vic, may tapang at malasakit sa ating taong bayan. Para sugpuin na ang karakot at kawatan ng kaban ng bayan at super good sa maisog team. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV. Ayan natunghayan natin. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito sa binigyan natin ng reaksyon ngayon? No, comment lang kayo sa comment box. No? So, marami pa tayong pag-uusapan. No, na mainit-init. Ayan na. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.